impeachment ni Sara Duterte. At yun nga, na-confirm nga, di ba? Na-confirm. So, ibig sabihin, yung mga kumakalat pala na mga balita, mga kaibigan, a few days ago, meron naman palang katotohanan. So mga kaibigan, balikan lang natin yung balita yung mga umuugong na mga balita tungkol dito, no? Balikan natin para ma-recall natin mga kaibigan, no? Kasi talagang I smell something fishy, no? Tungkol dito. Mukhang kakaiba talaga to, no? Okay, tingnan natin mga kaibigan. So, sabi po dito, merong rescue operation. Yan. Supreme Court rescue operation. Ito po yung nakalat nun mga kaibigan no? Yung pinapa-circulate sa online sa mga private messages. Supreme Court rescue operations sa GIP Vice Presidente gamit ang kapangyarihan. So, ito yung kumakalat mga kaibigan bago maideklara, no? Bago dineklara ng Supreme Court yung sinasabi nila na unconstitutional daw ang impeachment. So, ito yung mga kaibigan, yung kumakalat na balita na nag-circulate sa mga social media at sa mga private messages. At ito din yung ating ma-vlog, no? So, sabi nga dito mga kaibigan, ipaabot sa taong bayan. May mga impormasyon na ang Korte Suprema ay magdideklara na hindi constitutional ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Umano'y pangungunahan ito ng 12 justices ng Korte Suprema na itinilaga ni dating Pangulong Duterte. Ang ponente raw ng desisyon ay si Justice Marvic Leonen na itinalaga ni Pinoy. Marahil para bigyan ng kunwari ng kredibilidad sa mata ng mga dilawan or oposisyon. Yan. Kung mangyari ito, maaantala o tuluyang mapipigilan ang pagsisimula ng impeachment trial na nakatakda kaagad pagkatapos ng SONA. So, eto mga kaibigan na yung umpisa ng kumakalat, nagsi-circulate ng messages sa mga private messages natin sa Messenger, sa Viber. Ito po yung pinapakalat bago ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment. So, ibig sabihin, mga kaibigan, may something dito, no? Ito pala mga kaibigan ay mukhang talagang niluluto. Tanong natin mukhang niluluto? Ano ba yung usapan dito? Ano ba yung deal tungkol dito? Alam naman natin mga kaibigan, di ba, 2 beses si VP Sara Duterte pumunta sa Supreme Court para umapila na ipawalang bisa ang kanyang impeachment. So ano ba? Totoo ba ang sinasabi ni Ramon Tulfo? Totoo ba ang sinasabi ng Vera Files na nagkabigayan dito? How true? Gaano katotoo ang sinasabi ni Ramon Tulfo ng Vera Files na nagkabigayan daw dito? Di ba? So, eto pa mga kaibigan kung may hinala, no? Dito muna. Kung mangyari ito, maantala o tuluyang mapipigilan ang pagsisimula ng impeachment trial na nakatakda kaagad pagkatapos ng SONA. So nangyari na, no? Kahapon nga nangyari. May hinala ring ito ang dahilan kung bakit sina Senador Chis Escudero at Joel Villanueva ay nagnanais ipagpaliban ang trial. Dahil ang trial hanggang August 4
upang bigyang panahon ang Korte Suprema na mailabas ang desisyon. So ngayon mga kaibigan, napagdudugtong-dugtong natin at napagtutugma-tugma natin ngayon ang mga events. Eto ba ang dahilan kung bakit dinidelay ng Senado etong impeachment trial dahil ba sa alam nila kung ano ang mangyayari? Dahil ba alam nila merong niluluto? So, para sa akin mga kaibigan ito ay panloloko sa taong bayan. Ito ay diretsahang panloloko sa taong bayan na nag-aabang ng trial dahil gusto ng taong bayan ng accountability from the Vice President. No? So, eto mga kaibigan, sino ang pinoprotektahan? No? Sino ang pinoprotektahan? Hindi dapat ibasura itong impeachment hanggang hindi nadidinig o nakikita ang mga ebidensya sa impeachment court. No? So, inuulit lang natin mga kaibigan yung na-vlog natin few days ago bago magdeklara ang Korte Suprema, no? Dahil sinasabi ko nga sa inyo, bago po magdeklara ang Korte Suprema, kumakalat na ito, alam na ito ng mga tao sa social media, no? Alam na mangyayari ito. At yun nga, confirm nangyari talaga, di ba? So ito po mga kaibigan, GMA News Online. Cheese to push for reconvening of impeachment court on August 4. So ito bang dahilan kung bakit si Cheese Escudero ay panay ang pagdidelay? Bagamat sinasabi na fourth wind at ang Senado lang ang may karapatan na mag-trial at ang magdesisyon. Hindi po sinabi sa Constitution na ang Korte Suprema ay may karapatan para pigilan, wala pong gano'n. Pwede lang po yun kung merong abuse of power na tinatawag. Ang kaso, wala namang sinabi ang Korte Suprema no? Wala naman silang pininpoint sa kanilang desisyon na kaya nila ito dideklara na unconstitutional dahil ganito ang ginawa ng Kongreso, lumabag sa batas, ganito particular na instances. Wala Sinabi lang nila unconstitutional dahil daw sa cause ng 1-year bar rule. Na kung titignan natin mga kaibigan, yung Constitution, mga kaibigan, malinaw na walang paglabag na ginawa ang House of the Representative. Dahil mga kaibigan, kung titingnan natin yung sa Constitution, ang nakalagay doon ay kapag may naghain ng impeachment, kapag may naghain at ito ay inaksyonan. Tinagalog lang natin pag may naghain at ito ay inaksyonan, ni-refer. But in the case of impeachment 1, 2, and 3, yung mga complaint na yan, hindi po sila ni-refer, hindi po sila inaksyonan, nandun lang sila. Hindi sila inaksyonan. So walang paglabag doon. 'Di ba? Wala po kung titingnan po natin, no? Pero kung makikita niyo po, merong pinagbabasihan, pinaghuhugutan ang House of the Representative sa kanilang ginawa, no? Kasi sa mga previous ruling ng Supreme Court ay ganito yung sinasabi nila na mag-a-apply ang 1-year rule bar, no? Kung ban, no? 1-year rule ban, mag-a-apply siya kung inihain ang impeachment
pagkatapos ay inaksiyunan. Dun siya mag-a-apply. Pero kapag meron lang naghain ng impeachment, kahit 1, 2 o 3 pa yan, kung hindi naman inaksiyunan yan, ibig sabihin wala dong, paglabag sa batas, walang nag-o-overlapping dun, mga kaibigan, na mga impeachment complaint. Kasi, tingnan niyo ha, kung sasabihin ng Supreme Court na, ay, merong impeachment 1, number 2, number 3 pagkatapos hindi inaksiyunan. Dapat 'yan, kapag may naghain dapat aksiyunan agad. Guys, kung matatandaan ninyo, yung nangyari noon kay Gloria Macapagal-Arroyo, 'no. Ito sinasabi din 'to ng mga, ibang mga, nagsalita 'no, na nakakaalam sa issue. Nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, yung kanyang mga kakampi, mga kaibigan, yung mga kakampi niya, may mga naghahain ng bogus na impeachment. Bakit? Bakit nila ginagawang maghain ng bogus na impeachment? Kasi nga, dahil doon sa sinasabi na kapag merong naghain ng impeachment, parang counted na kaagad yan, no? So, ang mangyayari nga naman, kung ayaw mo ma-impeach ka as President of the Philippines, maaaring mag-utos ka doon sa mga kaalyado mo, no? Maaari mo silang utusan, siyempre sekreto, no? Hindi sasabihin na ikaw ang nag-utos. Maaari mo silang utusan na maghain sila ng impeachment laban sa'yo, pero bogus. Yung walang tibay, no? Para nang sa gano'n ay mag-apply agad ang 1-year rule ban, 'di ba? Ibig sabihin, wala nang ibang hain ng tunay na impeachment complaint. Wala na, kasi meron ng nakapaghain na bogus, 'di ba? Gets niyo, mga kaibigan? Kaya ang nangyari nito, inayos ito ng isang justice, eh. Sino ba yung nag-ayos nito? Si Mercedita, kalimutan ko yung apelyido ng justice na yun. Basta si Justice, Mercedita, yun na 'no, nakalimutan ko yung ano niya, yung, apelyido niya. Inayos niya ito, na hindi puwedeng gano'n, na kapag may naghain ng isang impeachment, yun na kaagad. Kasi ang nangyari, mga kaibigan, ginagawa ito ng mga presidente katulad ni Gloria Macapagal-Arroyo. Ginawa ito sa panahon niya na halos every year may naghahain ng impeachment laban sa kanya na bogus. Yung gawa-gawa lang na impeachment para lang mapigilan yung paghahain ng tunay na impeachment. Gets niyo, mga kaibigan, yung ibig ko sabihin? Kaya eto yun, mga kaibigan. Eto yun, nagkaroon ng, inayos ni Merceda, kalimutan ko yung ano bang apelyido na yun 'no? Sandali, yung apelyido ng judge, na inayos niya 'to, mga kaibigan, para, sandali, nakalimutan ko yung judge. Sino ba yun? Mercedita Gutierrez ba yun? Two-time Justice Secretary of the Philippines. Nakalimutan ko yung pangalan, sandali. Ito. Ito.
Sandali guys, ah. Ah, hindi ko makita yung ano, sandali ah. Dali, tingnan natin to ah. Hindi ko makita yung ano eh. Yung ruling, saan ba yun ah? Kahapon nakita ko na yun eh, dapat pala, yun ko na siya. Sandali guys ha, hindi ko makita. Meron yun eh, yung Supreme Court ruling na yun yung ano, yun yung binabasa ng House of the Representative. Dali ah. Gutierrez. Tingnan nga natin ito, kung ito ba yun. Okay. Basahin lang natin to. Tingnan natin kung ito ba yun. Hindi ko makita yung ano eh, yung nakita ko kahapon na ruling na ng Supreme Court. Tingnan natin to nga. The Philippine Ombudsman Mercedita Gutierrez was impeached by the House of Representatives on charges of the office alleged underperformance and failure to act on several cases during the presidency of Gloria Macapagal Arroyo. Na-impeach siya dito dahil hindi niya na gagawa no yung kanyang mga trabaho as a judge. Yan. Underperformance siya, failure to act several cases no. During Gloria Arroyo. She became the second official after President Joseph Estrada in 2000 to be impeached. While the first impeachment complaint against her was filed in 2009, it was dismissed later in the year in the 14th Congress dominated by Arroyo's Lakas Kam-PCMD party. In 2010, with the election of Benigno Aquino III of the Liberal Party as president, and the concurrent elections in the House of Representatives, the subsequent political realignment, 2 impeachment cases against her were voted as sufficient in form, substance, and grounds, and the House of Representatives Committee on Justice had found probable cause on alleged betrayal of public trust as based on 2 complaints. Thus, noong March 22, 2011, House of Representatives voted to impeach Gutierrez, sending the committee report as the articles of impeachment to the Senate, which would have acted as an impeachment court. A vote of at least 2/3, 16 of all senators, was required to convict Gutierrez and remove her from office. Gutierrez, however, resigned on April 29
2011, thereby canceling the impeachment trial in the Senate. So, na-cancel ang impeachment kasi nag-resign siya. As impeachable offenses, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Furthermore, only one impeachment proceeding is allowed to be held against an official in a year, although the definition of the term impeachment proceeding and year have been debated. The House of Representatives has the sole power to impeach. Ayan o, mga kaibigan, no? The House of Representatives has the sole power to impeach, while the Senate has the sole power to try the impeached official. So, yan mga kaibigan, malinaw. The Senate has the sole power. Yan din yung sinasabi ni na Villanueva, ni na Kiko Pangilinan, ni na Erwin Po, no? Ni na Bam Aquino, na ang Senado lang ang merong karapatan, no? Na magdesisyon dito. Wala pong iba. Hindi po sila po pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Kaya nga ito pong nangyaring ito, pwede pang kung titignan natin mga kaibigan, pwede pa talaga itong ilaban. No? Kung ilalaban talaga ito ng Kongreso, ng Senado, pwede itong ilaban mga kaibigan. No? Hindi pa ito final mga kaibigan. Hindi porket sinabi ng Supreme Court na ito unconstitutional ay final na. Hindi po ganon. No? Pwede pa po itong ilaban. Kaya hindi pa po nakakasigurado yung mga DDS, no? Hindi pa nakakasigurado yung mga DDS, guys, dahil pwede itong ilaban, lalo na co-equal branch of government, no? Kumbaga, wala namang power ang Korte Suprema, no? Para pigilan ang impeachment court. Kapag sinabi ng impeachment court na uumpisa nila ang trial, lalong-lalo na nakapag-convene na sila. Yun pa mga kaibigan, no? Yun pa, nakapag-convene na sila. So once kasi na nakapag-convene na ang impeachment court, tuloy-tuloy yan mga kaibigan. Hindi yan pwedeng i-stop, no? Hindi pwedeng i-stop yan. Ayon sa Constitution, once na nakapag-convene na ang impeachment trial, kailangan na yan ituloy at hindi na yan pwedeng itigil. Matitigil lang yan kapag nagkaroon na ng desisyon, no? Whether to acquit or to convict, no? So kailangan muna nilang ituloy ang trial. Hindi maaari na basta-basta na lang na i-dismiss or hindi ituloy dahil nakapag-convene na. So marami po sila dyan malalabag na batas kapag yan ay hindi nila inuloy. Diba? At ito po, alam naman natin na ang Constitution natin, the highest law of the land. Diba? Dapat ang Constitution natin ay sinusunod. So, sasabihin ng iba, ang Korte Suprema naman, the highest court of the land. Oo, tama yun. At dapat malaman ng Korte Suprema na ang sinusunod ng Senado ay ang Constitution. At walang nakalagay sa Constitution na pwedeng mag-intervene ang Korte Suprema. Isa lang ang dahilan para sila ay mag-intervene kapag merong nakitang abuse, no? Pang-aabuso sa kapangyarihan. At yan ay kailangan nilang patunayan. Kasi mga kaibigan, mahihirapan silang patunayan yan. Dahil kitang-kita naman na wala namang pang-aabuso na ginawa ang Kongreso. Dahil kitang-kita naman na idinaan nila sa due process itong impeachment na to. Diba? So, hindi pa natin sigurado mga kaibigan, no? Hindi pa ito sigurado. Unless na lang kung ang Kongreso ay sumuko, no? Sumuko sila, ang Kongreso at Senado, at sabihin na, sige, kahit mali yan, yung ruling na yan, sige, kahit mali yan, tatanggapin natin. Yun lang mga kaibigan, no? Pero kapag hindi sumuko ang Congress at ang Senate, tuloy talaga ito mga kaibigan. Lalong-lalo na
ang hiling ng taong bayan, ang sigaw ng taong bayan ay ituloy ang impeachment, no? Sabi ko nga po, mga kaibigan, sa post ko, kapag hindi ito itinuloy, mananatili sa utak, sa isip ng mga Pilipino na si VP Sara Duterte ay isang magnanakaw. Diba? Kasi wala hindi niya naipagtanggol ang sarili niya, hindi niya nasagot. Ang daming katanungan, mga kaibigan, ang daming mga katanungan ng mga kababayan natin na gusto ng kaliwanagan. Pero kung talagang ito ay hindi matuloy, ibig sabihin, mananatili sa utak ng mga Pilipino na si Vice President Sara Duterte ay isang magnanakaw. Diba? Yan po ang katotohanan. Real talk lang tayo, mga kaibigan, na walang paninira dito. Real talk ito, mga kaibigan. Alam mo yung mga ini-interview namin noon, no, sa mga university belt, isa lang sinasabi, gusto namin marinig. Anong sasabihin ni Sara Duterte? Gusto namin marinig ano yung kanyang reason. Sino ba? Sino ba si Mary Grace Beato? Sino ba itong si Kokoy Villamin? Sino ba itong mga amoy asim na to? Diba? Ano bang nangyari dyan? Bakit ba nagkaganito? Ang daming tanong ng taong bayan na gustong magkaroon ng kasagutan. Pero kung hindi ito matutuloy, ibig sabihin, mananatili sa utak ng taong bayan na si Sara Duterte ay isang magnanakaw. Yan, mga kaibigan. Dahil hindi niya nalinis ang kanyang pangalan. Kaya siya ay mananatiling magnanakaw, no? Sa utak ng mga Pilipino. Isa siyang magnanakaw na vice-presidente, no? So, mga kaibigan, no? The House of the Representatives has the sole power to impeach, while the Senate has the sole power to try the impeached official, no? So, yan po, mga kaibigan, ito po ay malinaw na malinaw. Okay, tingnan pa natin to. In 2005, Merceditas Gutierrez was appointed by President Gloria Macapagal Arroyo as ombudsman, succeeding outgoing Simeon Marcelo, who had resigned after appointment. Blah, blah, blah. So, in 2009, a group of civil society personalities led by former Senate President Chudito Salonga filed an impeachment case against Gutierrez on March 2. The complaint referred to the Committee on Justice headed by Arroyo's party mate at Lakas Campi CMD, no? So, cited these issues. So, ito yung mga issue, dami, no? So, okay, tingnan natin. On November 18, the House Committee on Justice dismissed the case. So, while deeming the complaint sufficient in form, it was deemed as not sufficient in substance. The committee report stated that the factual allegations are at best a rehash of the allegations of the impeachable offense of betrayal of public trust, and that the suspension of Tupas and Garcia were justifiable. The report was brought to the plenary on November 8. So in 2010 naman, 2 impeachment cases were filed against Gutierrez. So karoon na naman ng impeachment, no? 2010, both by left-leaning parties, first from Akbayan and one from Bagong Alyansang Makabayan, no? So sila yung nag-file. Tapos, anong nangyari dito? Okay, yung complaint nila, mga kaibigan, ay failure to act promptly on the Philippine National Broadband Network controversy, blah, blah, blah. Yan. So, ito ang nangyari noon. Sufficient in form and substance. The House Representative Committee on Justice voted September 1, 2010 that the 2 complaints are sufficient in form. With the result, further hearings would be held to determine if the 2 complaints are sufficient in substance. So a week later, the committee voted that the 2 complaints are sufficient in substance. The first complaint passed via a 41 and a 14 vote, while the second complaint passed with a 41
and 16 vote. Yan. So, ang nangyari, mga kaibigan, the committee vote was the first time an impeachment complaint was deemed to be sufficient in substance, no? Since the Arroyo presidency. Tapos, ano na nangyari? Tingnan natin. Okay. Tingnan natin yung on September 13, Gutierrez filed a petition for certiorari. Ito yung ginawa ni Sara, guys, no? Ito exactly yung ginawa ni Sara, no? Na nag-file siya ng petition for certiorari and prohibition to the Supreme Court. So, ito yung ginawa ni Sara to stop the impeachment proceeding against her. Gutierrez cited the 1-year ban. Oh, guys, ito yun, exactly ginawa ni Sara, no? Gutierrez cited the 1-year ban, hearing more than one impeachment proceedings. Tupas said that in a previous decision, the Supreme Court allowed 2 separate complaints initiated at the same time. The next day, the court granted Gutierrez a status quo order. All parties should observe the conditions prior to the proceedings, thereby suspending impeachment proceedings against her. So, mga kaibigan, no, sinuspinde. Kasi sinuspinde yung impeachment dahil inayunan nila si Gutierrez, no, tungkol dito sa 1-year rule bar. Kasi nga, 1-year rule ban. Kasi nga, nagkaroon nga ng 2 magkasunod na impeachment. So, pagdating dito, the representatives protested the status quo order with Akbayan Representative Walden Bello, saying that it is an interference with the prerogative of a co-equal branch of government. So ito na, mga kaibigan, no? Adding that only Congress can promulgate its own rules on impeachment, no? So yan, mga kaibigan, nag-protest, no, yung Akbayan. At sinabi nila na hindi pwede, co-equal branch of government tayo. Kongreso lang ang may karapatan, no, na mag-promulgate ng sariling rules sa impeachment. So ito, mga kaibigan, no, Liberal had earlier said that while it respects the court's decision, the House of Representatives will proceed with its impeachment proceedings. So ito, mga kaibigan, nasa panahon po ni Merceditas to, hindi po nila sinunod, no, yung sinabi ng korte, no, ng Supreme Court. Hindi nila sinunod ng House of the Representative, hindi nila sinunod yung sinabi ng Supreme Court. Sila po ay nag-proceed, no? Sabi po dito, while it respects the court's decision, the House of Representatives will proceed with its impeachment proceedings. The move was seen to benefit Gutierrez and former President and now Pampanga 2nd District Representative Arroyo. Yan. So 5 months later, February 15, 2011, the Supreme Court dismissed their status quo order, thereby effectively allowing the House Committee on Justice to proceed with the impeachment, said court spokesperson Midas Marquez. So, mga kaibigan, no? There were 7 justices concurring, 5 dissenting, and another 2 concurring on allowing the first of the complaints from proceedings. Justice and blah, 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 no? So, ito, mga kaibigan, Marquez said that while there were 2 separate complaints, there is only one proceeding. The court ruled that since Gutierrez can still file an answer, hence there was no violation of due process, no? Yan. So, anong sabi dito? Mga kaibigan, kahit daw merong 2, no, na separate complaints, isa lang naman daw ang there is only one proceeding, no, mga kaibigan. So walang nag-violate doon, no violation of due process. So ibig sabihin, katulad din ng nangyari sa Kongreso, mga kaibigan, merong 3 nauna, no, na impeachment complaint,
pero hindi naman yun inaksiyunan, hindi naman yun ni-refer at hindi naman yun nakarating sa opisina, no, ng House Speaker. Hindi naman, kumbaga, wala lang, hindi nila inaksiyunan, no? So kaya walang nangyari doon mga kaibigan na yung sinasabi ng Supreme Court na lumabag daw, walang ganong nangyari, no? Kasi ayon naman po sa rule, no, sa Constitution, kapag may naghain, no, ng impeachment at hindi naman yan not initiated, no, at hindi naman ni-refer, wala. Kasi may naghain lang eh. Natural, meron talaga maghakain. Pero kung hindi mo naman yan inumpisahan, no, na aksyonan at wala ka namang ginawa sa impeachment complaint na yan, hindi mo masasabi na may paglabag yan sa batas, di ba? Kasi kung titingnan natin, mga kaibigan, ano na lang mangyari kung merong maghain ng mga bogus? Katulad ng sinabi ko kanina, anong mangyari kapag yung mga kakampi halimbawa ni Sara Duterte, maghain sila ng mga bogus na impeachment na mababasura lang kasi bogus na eh. Wala namang walang dating, hindi tatalam. Gawa-gawa lang nila para lang makapaghain, para lang ma-meet nila yung standard na magkaroon ng technicality patungkol sa 1-year ban, no? 1-year rule ban na tinatawag. So ang gagawin na lang ng mga kakampi, maghahain na lang sila ng mga bogus impeachment. Kung gano'n naman pala, 'di ba? Kaya nga mga kaibigan, marami pong nagsasabi, hindi po pwede 'yan. Yung sinasabi na 'yan ng Supreme Court, hindi 'yan po pwede. Kasi kung titingnan natin yung ruling na ginawa nila, mga kaibigan, 2011, mga kaibigan, no? Hindi naman ganyan eh. Yung sinasabi ni Bukoy, no, yung spokesperson ng House of the Representative, yun ang tama. Kasi ang pinaghuhugutan nila ng kanilang guidelines, no, yung guide nila ay yung mga inilabas din na mga ruling ng Supreme Court. Ngayon nakakapagtaka, bakit binabali ng Supreme Court ang kanilang mga naunang ruling dahil lang dito kay Sara Duterte? Ang tanong natin, kung hindi ba ito si Sara Duterte, the same ba ang gagawin nila? Babaliin din ba nila yung dati nilang mga ruling? Yan ang tanong natin mga kaibigan, no? Babaliin ba ng Korte Suprema yung mga dati nilang ruling? Kasi ang House of the Representative ay doon nag-i-stand. Yun ang guidelines nila. Yung mga dating ruling dating ruling ng Supreme Court, yun ang ginagamit nila. Pagkatapos ngayon, biglang ang Supreme Court, iniba nila ang kanilang ruling. Ano yun? So, kung titingnan natin, pati yung mga law student nito, magkakaroon ngayon ng kalituhan. Kasi pinag-aaralan nila yan eh. Magtataka ngayon sila, bakit biglang nagbago? Ganito dati ang ruling ng Supreme Court, bakit ngayon bigla nilang iniba nung si Sara Duterte? Parang nagkakaroon tuloy tayo ngayon ng pag-iisip na, bakit iniba nila yung ruling nila? Dahil ba gusto nilang isalba ang Vice Presidente? Kaya mga kaibigan, hindi mo talaga mapipigilan ang taong bayan na mag-isip or pag-isipan ng masama ang Supreme Court. Hindi nila tayo kumbaga masisisi na mag-isip ng masama sa kanila kasi ayan na yung ruling nila 2011 eh. Pagkatapos ngayon biglang binago nila. Di ba mga kaibigan? Ganun yun. Basahin nyo yung Supreme Court ruling. Ang ginawa nila,
sa mga na-impeach na mga opisyales. Basahin niyo para malaman niyo na pagdating ngayon kay VP Sara Duterte, binalewala nila yung kanilang sariling ruling at gumawa sila ngayon ng panibago. So, obvious na obvious. Parang kitang-kita natin yung pagsasalba kay VP Sara Duterte. So, totoo ba so, para tuloy masasabi natin na may katotohanan siguro itong balita na kumakalat bago pa man nag-declare ng desisyon ang Supreme Court, bago pa man sila nagdeklara ng kanilang desisyon, kumakalat na itong mga balita na to na umano'y pangungunahan ng 12 justices ng Korte Suprema na itinalaga ni dating Pangulong Duterte at ang ponente raw ng desisyon ay si Justice Marvic Leonen na itinalaga ni Pinoy. Marahil para bigyan ng kunwari ay credibility sa mata ng mga dilawan or oposisyon. So ito may mga impormasyon na ang Korte Suprema ay magdideklara na hindi constitutional impeachment case laban kay VP Sara Duterte. So ilang araw na ito kumakalat sa social media, sa mga Viber, sa mga private messages. Ilang araw na yan kumakalat. Alam na ng taong bayan. At mukhang alam na rin ni VP Sara Duterte. So, ano yan? May under the table ba? Meron bang deal? Magkano ba? Nagtatanong tayo dito, mga kaibigan. Kasi kumakalat na ito before pa. No? So kung totoo yan, mga kaibigan, grabe ha. Nakakatakot na talaga. Nakakatakot na talaga manirahan dito sa Pilipinas. Kasi ibig sabihin, mga kaibigan, nabibili na ang Korte Suprema. Napaka-dirty ng gawaing ito, mga kaibigan, na kahit ang Korte Suprema ay nabibili na ng mga Duterte. Tatanong tayo dito, mga kaibigan, ganun ba karami ang kanilang pera para bilhin pati ang Korte Suprema, para iayon ang desisyon sa Vice Presidente? Pag ganito to, mga kaibigan, nakakatakot na talaga manirahan dito sa Pilipinas. Na kahit, halimbawa, ikaw, aakusahan ka na lang basta-basta, wala kang kasalanan, babayaran yung mga judges para lang mailagay ka sa jail. Nakakatakot na to, mga kaibigan. Wala nang rule of law kung ganito, no? Kaya nga, mga kaibigan, para sa akin dapat yung Pangulo natin makialam na rin dito, no? Makialam na rin si PBBM. Masyado kasing mabait yung Pangulo natin at ginagalang niya yung equal branch, no, ng government. Ginagalang niya at hindi siya nakikialam. Pero kung ako dito ang Pangulo, mga kaibigan, makikialam ako dito at papaimbestigahan ko ito. Bakit? Bakit kailangan ito paimbestigahan? Kasi, mga kaibigan, maaga pa lang kumakalat na to. So may something dito, mga kaibigan. May something dito. Hindi ito yung normal, no? Hindi ito yung normal na nagdesisyon. Tsaka magtataka ka, mga kaibigan, Korte Suprema, nagdesisyon agad-agad. At during the time pa, mga kaibigan, na walang mga pasok ang gobyerno. There's something, di ba? Parang talagang gusto nila na ihabol talaga sa SONA. Kaya, mga kaibigan, hindi masisisi ang taong bayan kung mag-iisip ng masama or kung mawawala ang ating tiwala sa Korte Suprema dahil sa nangyayari ito. Kaya naman sinasabi ko talaga, no, mga kaibigan, kaya talagang tama lang na sa dahig sa ICC litisin si Duterte. Dahil pag dito, walang mangyayari. Talagang pera-pera lang ang usapan. Diba? Yun, mga kaibigan. Kasi
kumakalat na ito na balita Wala wala pa yung pagproklama ng Supreme Court na unconstitutional. Alam na ito ng maraming tao. Na-i-vlog na rin natin. 'Di ba? So, grabe, no? Nakakatakot, mga kaibigan, kapag ganito na. No? Nakakatakot talaga. Kasi ibig sabihin, wala, pera-pera na lang pala. Nabibili na pala ngayon ang Korte Suprema. Nabibili na. Grabe, no? Katakot to. Hindi ito normal, guys. Nakakatakot ito talaga, sa totoo lang. Wala na tayong rule of law pag ganito. Kakatakot. Kasi, pinaglalaroan na lang nila yung pinaglalaroan na lang talaga nila yung yung batas. Maraming pera Ay, nakakatakot talaga ang nangyayaring ito. Okay, basahin lang natin itong merong post dito si Professor Contreras, no? So, basahin natin fundamental flaw in the Supreme Court ruling. What the Supreme Court ruled. Andito pinost niya yung ruling ng Supreme Court. So ito pa, mga kaibigan, in a unanimous decision on July 25, 2025, the Philippine Supreme Court declared the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte unconstitutional, citing a violation of the one-year rule in Article 11, Section 3 of the Constitution. The court clarified that while it did not absolve, so hindi daw nila kumbaga hindi nila inaabsuelto, no? Hindi daw nila pinapawalang sala itong si Sara Duterte. It did not absolve VP Duterte of the allegation. So mga kaibigan, malinaw sabi ng korte, hindi nila pinapawalang sala, no, si Sara Duterte dito sa mga allegations. It judged that the proceedings were invalid due to the constitutionally mandated limitation on filing impeachment complaint against a public official more than once in a 12-month period. So mali nga to May mali dito, mga kaibigan kasi filing lang ito Filing. Hindi naman siya inaksyonan no? As a consequence, the court ruled any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. So mga kaibigan, pwedeng mag-file ulit ng impeachment sa February 6, 2026, no? At narinig ko kahapon, nanood ako kay Richard Hideran. Kinapanayam niya, interview niya si Senator Trillanes. At yun nga, mga kaibigan, tsaka doon sa isang 1PH ba yun, no? In-interview naman yung Dilawan din, yung pamangkin ni Noynoy Aquino. Ang sabi nila, mga kaibigan, pagsapit nitong February 6, no? Pag mag-file ulit ng impeachment, ay magpa-file sila ng impeachment, no? So kung hindi matuloy ito, sakaling hindi talaga matuloy, magpa-file sila ulit, no, sa 2026. At ang sabi nga po ni Senator Trillanes, parang ang ginagawa lang daw dito ni VP Sara Duterte ay pinoprolong lang niya yung agony. Kumbaga mga kaibigan,
Ano lang niya, pinapa-delay-delay, pero dun din naman ang bagsak, impeachment din. Kasi hindi siya talaga titigilan, mga kaibigan. Tignan niyo meron pang 2026, may 2027 pa. 2 taon pa yan, mga kaibigan. So pagtungtong ng February 6, mga kaibigan, malapit na yun. Malapit na yun. Ano na ngayon? Mag-August na. Pagtungtong ng February 6, mga kaibigan, pa-file yan, yung another impeachment. The same impeachment, mga kaibigan, the same articles of impeachment, the same case. So ifa-file yan, mga kaibigan, at madadagdagan pa yan. Kasi marami pa siyang mga pinagsasabi ngayon na foul. So madadagdagan pa yan yung mga articles of impeachment niya at madadagdagan pa ang mga ebidensya. So anong bottom line dito? Patagalin mo man yan ng patagalin, okay, tatagal yan. But pagdating ng February 6, mai-impeach ka pa rin. Impeach ka na naman. At natitiyak ko, pagdating ng February 6, 2026, talagang sure ball na yan na aaksyonan na yan kaagad, yung impeachment na yan, para hindi na yan tumagal. Lalong-lalo na 2026, 2027, 2028, meron pang 3 taon. 'Di ba, mga kaibigan? So, yung iba diyan ng mga senador, guys, ay hindi sila magkukumahog, 'di ba? Hindi katulad nung na itong 2025 na nagkukumahog sila dahil eleksyon. May eleksyon kaya yung iba ayaw nilang magdesisyon na mag-trial kasi nga may eleksyon at sila yung nangangampanya. Pero sa 2026, wala nang eleksyon yan. So, ibig sabihin, pag natanggap na nila yung verified complaint galing sa House, aaksyonan na kaagad nila yan. Diba? So, ibig sabihin dito, mga kaibigan, wala talagang maglusot si VP Sara Duterte. Kasi mga kaibigan, ang mga dilawan ang very persistent dito na talagang ipa-impeach si VP Sara Duterte. Hindi naman ang Marcos mga kaibigan Ito sasabihin ko sa inyo ang Marcos, wala, hindi masyadong dito, Pero ang mga dilawan, sila talaga ang very persistent na ipa-impeach si VP Sara Duterte. Sila talaga ang nag-i-initiate, sila talaga ang nagpa-file ng complaint. Pero yung mga Marcos, hindi naman Tingnan niyo yung mga nag-file ng impeachment. 1, 2, 3. Puro dilawan. Tsaka yung mga progressive, 'di ba? So, ang ginawa lang nung ika-4 na impeachment, kinonsolidate nila, tiningnan nila ano yung mga malalakas na mga articles of impeachment at yung mga ebidensya, may mga malalakas na ebidensya at kinonsolidate nila, pinagsama nila at nagkap sila sa 7 articles of impeachment at pumirma ang more than 1/3 ng mga kongresista. Kaya automatic impeach si VP Sara Duterte. Yun kasi ang nakalagay sa ruling, di ba? So, kitang-kita natin, mga kaibigan, na ang talagang gustong-gusto na ma-impeach itong si VP Sara Duterte, itong mga dilawan, At persistent sila, mga kaibigan. Pagdating ng February 6, 2026, mag-i-start na yan. Pa-file agad yung mga yan ng impeachment. Kaya wala pa rin kawala si VP Sara Duterte. Diba? Walang kawala. At mga kaibigan, hindi nila pwedeng sabihin na, ay, huwag na yan kasi ganito, ganyan. Mga kaibigan, nasa batas natin yan. Nasa constitution natin ang impeachment. Diba? Kaya wala po silang magagawa. So, ibig sabihin dito, pinapatagal lang ni Sara Duterte ang kanyang agony. At pagdating ng 2026, ganun na naman ang kakaharapin niya. Bakit hindi na lang kasi siya maging matapang na harapin ang trial? Sabagay, tatak Duterte, duwag.
Yung tatay hinamon, naghamon yung tatay, naghamon si Rodrigo Duterte, naghamon kay Carbonell ng pistol duel. Pinuntahan ni Carbonell, kumasa si Carbonell. Anong ginawa ni Duterte? Nagtago, hindi pumunta. Duwag, di ba? Tatak Duterte, duwag. Ano pa? Hinamon ni Duterte si Justice Carpio ng debate. Kumasa si Justice Carpio. Anong ginawa ni Duterte? Umayaw. Tatak Duterte, duwag. Di ba? O, baste. Naghamon din. Carbonell, duel daw sa Luneta. Pumunta si Carbonell, nag-antay kay Baste, walang nag-show up na Baste. Pangalawa, hinamon si General Torre. Suntukan daw sila ni General Torre. Kumasa. Kumasa yung matanda na general. Ngayon, takot siya. Lumipad sa Singapore para meron siyang dahilan na wala naman siya dito Kaya hindi siya makapag-vaccine. Para may dahilan siya. Tumakas. Napaihi sa saluwal. Sa sobrang takot, napaihi sa saluwal, tumakas. Baka nga napatay pa yun Diba? So, tuloy tayo As consequence, the court ruled any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. Why February 6, 2026? The one-year rule. The 1987 Constitution restricts that no impeachment proceedings may be initiated against the same official more than once within a one-year period. What constitutes a complaint counts as soon as any impeachment case is formally filed, even if it is later archived or dismissed. Yan. So sabi dito, what constitutes a complaint counts as soon as any impeachment case is formally filed, even if it is later archived or dismissed. So kita nyo medyo binago nilang ruling nila, no? And then number 2, which filing triggered the ban? Okay. 4 separate complaints were filed. December 2, 2024, December 4, 2024, December 9, 2024. Tapos yung isa naman, February 5, 2025. This fourth one was formally endorsed by 1/3 of the House and transmitted as article of impeachment to the Senate. Yan. The court considered that until February 5, 2025, the first 3 were in effect, archived, or terminated when the fourth complaint became the operative filing. So binago nila ang kanilang ruling. Hindi nila sinunod yung mga nauna nilang ruling. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Kung hindi ba si VP Sara Duterte itong i-impeach, the same din ba ang gagawin ng Supreme Court? Kung hindi si Vice President Sara Duterte ang pinapa-impeach, babaguhin ba kaya nila ang kanilang ruling? Kasi binago nila yung ruling nila Hindi nila sinunod yung mga ruling nila noon na pinagbabasihan ng House of the Representative. Ito ngayon yung tanong, bakit binago ninyo ang ruling nyo? Wala naman kayong pinalabas na kahit announcement, memorandum sa mga lawmakers. Wala naman kayong ipinalabas, di ba, na ito dapat naglabas sila ng kahit memo man lang, no, sa House of the Representative na pinapaalam nila na ito na yung bagong ruling namin. Wala naman, di ba? So, kitang-kita dito, binago po nila ang kanilang
ruling pagdating po dito sa 1-year bar rule na to. No, binago po nila. So eto the counting 1-year period. Ito na yung paano ika-count, no? Since the fourth complaint was transmitted on February 5, 2025, the 1 year starts from the date of endorsement. Hence, the earliest date a new complaint can be validly filed in February 6, 2026. So, pwede daw mag-file ulit sa February 6, 2026. Hence, the earliest date a new complaint can be validly filed in February 6, 2026. Critics have noted that this skips past the December 2025 window, effectively adding extra months that are not strictly covered by the Constitution's language, which some argue should have allowed refiling by December 3, 2025 instead. But the court interpreted the 1-year rule based on the final active filing, not the earlier archive attempt. Yan. Yan yun mga kaibigan, no? Yan po yung ruling na ginawa ng Senado. Yan. So, ang tanong natin, kung hindi ba si Vice President Sara Duterte, the same din ba ang gagawin nila? Di ba? Okay. Sabi naman dito mga kaibigan, ano lang natin yung komentaryo dito ng ilang senador, no? Nagsabi po ni Kiko Pangilinan. Umalma si Kiko Pangilinan sa desisyon ng Korte Suprema matapos itong ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangilinan, kasing bantay lang ng sangay ng pamahalaan ng Korte Suprema ang Kamara at Senado. Kaya maling harangin ng Korte ang proseso ng impeachment. Correct po siya doon, no? Tama po siya. Mali talaga, no? Kinapon ng Korte Suprema ang House of Representatives at Senado sa usapin ng mandate at eksklusibong kapangyarihan nito sa impeachment proceedings. Senator Kiko Pangilinan. Alam niyo mga kaibigan, pwede namang ipa-impeach sa Kongreso itong mga justices na to, yung 12 o yung 13 na bumoto ng no to impeachment, pwede nilang ipa-impeach yan. Lalong-lalo na may numero yan, mga kaibigan, no? Yung mga nagsipirma, ilan yung pumirma? 1/3. Sobra sa 1/3, mga kaibigan, yung pumirma. Kung lahat yun, may mag-file ng impeachment, may mag-initiate, pagkatapos pirmahan yun ng 1/3 ng mga congressman, wala. Impeach talaga yung mga justices na yan, no? So, tapos maganda kapag in-impeach sila mga kaibigan, magkakaroon na ngayon ng reason si PBBM para mag-appoint ng mga justices. Maganda yun mga kaibigan, no? Sana gawin yan ng Kongreso. Kasi ang Kongreso, madali lang sila mag-impeach kasi united sila guys, united sila. So pag merong gustong i-impeach, madali lang yan sa Kongreso, no? So, i-suggest natin to sa Kongreso na ipa-impeach yung mga Supreme Court judges na yan na bumoto ng no. Kasi mukhang meron talaga dito may mali guys may mali talaga dito sa ginawa nila, no? Yan. So yan po ang sinabi ni ni Francis Kiko Pangilinan. Yan. Then, tingnan naman natin ang sinasabi ni Villanueva. Sabi naman ni Villanueva, siguro nagpapalakas lang to ngayon, pero at the back of his mind, hindi natin alam, no?
anong gusto talaga nito. So, sabi ni Villanueva, Senators, Sara Duterte Impeachment Court to proceed despite Supreme Court order. Yan. So, dapat daw proceed daw kahit na may Supreme Court order, no? Yan po ang sabi ni Villanueva. Tingnan nga natin yung post dito ni Thea Tan. Senator Joel Villanueva is right, no? Impeachment court is sui generis, meaning it stands in a class of its own. It exists not as a subordinate of the Supreme Court, but as a constitutional mechanism of accountability reserved solely for Congress. Let's not forget, in 2012, the Senate ignored a TRO from the Supreme Court during the Corona impeachment. Why? Because they knew the judiciary has no business meddling in the political process, clearly outlined in the Constitution. The same principle applies today. The Supreme Court may issue rulings, but it cannot override the independence of Congress, especially when the ruling reeks of protection of someone who refuses accountability. Wait. Na kumati na naman lalamunan ko, guys, no? Kita nyo ha, pwede pong ituloy ng Korte Suprema, ng Senate, katulad po ng ginawa noong 2012 sa panahon po ni Pinoy, no? Saglit. Kati ng aking lalamunan, no? Ang Korte Suprema noon, no, sa panahon ni pag-impeach kay Justice Secretary Corona, nag-issue sila ng TRO. Pero ang Senate ay nag-proceed sa trial, no? At yun nga, mga kaibigan, the Supreme Court may issue rulings, but it cannot override the independence of Congress. So nasa Kongreso pa rin, nasa Senado pa rin ang desisyon. No? Pwede pong sila, kung talagang gustong gawin ng mga senador ang kanilang mandato, itutuloy nila yan. Kahit na sabihin ng SC na unconstitutional, pwede po nilang ituloy yan. So, pakinggan po natin itong isang explanation dito, no, sa one-year rule ban. No? One-year rule ban. On the one-year bar, so let's be clear first, no? And this is something first-year law students are taught. First year pa lang, alam na nila yan. No? So, ang one-year bar is not about the complaint. Baka kala ng mga tao, the first impeachment complaint filed will trigger the one-year ban. Hindi. It is an impeachment proceeding. Oh, yan yung the Constitution says there's a one-year ban on impeachment proceedings. Society groups. The first one endorsed by Akbayan. The fourth one was more or less, I can admit to this naman, it was machinated or orchestrated by the House itself, the leadership, and maybe those who are politically opposed to Sara Duterte. That's the fourth impeachment complaint. Let's call that the Speaker Martin Romualdez complaint. So the first three complaints are by civil society groups. The very first one was filed before the House on December 2, 2025. That was endorsed by Akbayan and filed by the civil society groups. Bakit natin tinitingnan yung December 2? Hindi yan yung date na nagtitrigger ng one-year ban pa. Because the Supreme Court says and the Constitution has said na the complaint must be filed and referred. So dalawa.
ang kailangang mangyari before the initiation of the proceedings is triggered and the one-year ban applies. So the Supreme Court decision, luckily I read it before you called, no? Justice Leonen is the ponente, he's the writer of the main decision. And nasa decision niya mismo, no, page 64. Page 64 of the decision, he says that the House of Representatives actually complied with the 10-day session rule. So ano ba yung 10-day session rule, no? From the moment of filing of the complaint by Akbayan and the civil society groups or the people behind it, that complaint must be referred to the that must be included in the order of business of the Correct. House of Representatives within 10 session days. True. Ngayon, let's clarify, ang 10 session days is not calendar days. Calendar days is parang tayo sa bangko, sa work, next day, tomorrow, that's one calendar day. Ang True. session day can actually last for 3 to 5 days per session. It depends on the rules of Correct. the House and the calendar of session days of the House. So nag-present ang House in its reply. Nung nag-file ng answer ang House of Representatives to the petition to dismiss because of one-year ban rule, no? Ang House nagbigay ng evidence na it did comply with the 10 session days. Correct. So when was the first Tama. 3 impeachment complaints referred to the or included in the order of business? From December 2, of course mukhang malayo, no? Kasi nga again calendar days ang tinitingnan. But it was included in the order of business February 5. February 5, 2025, that was the 10th session day. And page 64, the decision of the Supreme Court written by Justice Leonen admits na the first impeachment complaint up until the third, no? Wag muna natin pag-usapan yung fourth, was indeed included in the order of business on February 5. Now, what else happened on February 5? February 5 was also the same day that the fourth, yung pang-apat, the Speaker Martin Romualdez complaint was filed and signed and endorsed by one-third members of the House. Correct. Ang weird and ang concern ko sa Supreme Court decision, even most academics who would read it, no, kahit first-year law students, merong logical jump or there is a weird and forced conclusion in page 64 and page 68 and other pages relating to this issue, no, na when the first impeachment complaint up until the third was included in the order of business on February 5 and it was not acted upon, Correct. adjourn na daw yung session kasi we should remember February 5 is the last day of adjournment, nag-election na, nangangampanya na yung mga congressman, no? True. When it was not acted upon daw nung February 5, the first three, it was an effective dismissal. Meaning, by consideration, by conclusion ng Supreme Court, walang any other factual basis or invocation of the rules. It was just the Supreme Court that said effectively, when it was not acted upon, the first three were dismissed, thus triggering the one-year ban rule. That's the logic and that's the decision for the Supreme Court, no, and those who support the triggering of the one-year ban. But I have to give my caveat there agad. Because the same day, there was a fourth impeachment complaint. The Supreme Court, specifically the ponente, no, Justice Leonen, should have taken into account na why would they put malice or why would they think that the House acted negligently or willfully did not act on the first three impeachment complaints just for the purpose of, let's say, avoiding the one-year ban, when there was a fourth impeachment complaint that was endorsed and signed by one-third members of the Correct. House. And this is a different species, different creature, no, from a normal complaint filed by citizens endorsed by, let's say, 1 or 2 congressmen. Pag one-third of the House ang nag-sign and endorse ng impeachment complaint, let's look at the Constitution. The Constitution says by operation of law. Sa Constitution nagsasabi hindi si Supreme Court, hindi ang House, hindi ang Senate, automatically the complaint signed and endorsed by one-third members of the House becomes the articles of impeachment. So wala nang ibang procedure kailangan basta Attorney, na-appear. attorney, should that not have been referred to the order? Dapat ba nalagay sa order of business yon before the voting? Ang sinasabi ng Supreme Court, that should be included as well in the order of business, nagbigay ng due process. So the other grounds for the one-year ban rule in terms of how the Supreme Court analyzed it is because may due process considerations daw.
meaning the respondent, the vice president, or kung sino man yung ini-impeach sa lower house, must be given due process to also present their evidence or rebut whatever is being presented as allegations sa magiging articles of impeachment or dun sa complaint. Mali nga talaga eh, no? Mali talaga, guys. Yung ginawa ng Supreme Court, mali talaga. No? So, mali talaga yung ginawa ng Korte Suprema. Nga mga kaibigan, may mga umugong na balita. Nagkabayar daw. Hindi natin alam, no? Pero yun ang umugong na balita, mga kaibigan. Nagkabayaran. Grabe, no? Ay, grabe. Ito naman ang sinabi ni Tulfo, no? Erwin Tulfo. Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na dapat pa ring matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyon na inilabas ng Korte Suprema, diniklara nitong unconstitutional o labag sa saligang batas ang impeachment complaint na inihain laban sa bise. Pero giit ni Tulfo, malinaw sa konstitusyon na Senado ang dapat magdesisyon at humawak sa usapin ng impeachment. Mas mainam daw na ebidensya ang magdikta kung may basihan o wala ang reklamo laban kay VP Sara. Diba? Dinggin. Para malaman, no, mga kaibigan, mas maganda yung hinahayaan nila na gumulong ang demokrasya, gumulong ang impeachment. Kasi ang impeachment ay parte yan ng demokrasya natin. Kapag yan ay kanilang inoppress, no, kanilang i-dismiss or pinigilan, ibig sabihin, wala na, patay na ang demokrasya natin. Pinatay, no, pinatay ng kampo ni Sara Duterte ang ating demokrasya. So wala na mga kaibigan, no? Magkakaroon tayo ng constitutional crisis at nakakatakot na tumira sa Pilipinas na ganito na ang mangyayari na ang mga judges natin ay ganito, mababayaran na ang judges natin ganito, kakampi sa isang politiko na napakaraming mga aligasyon sa kanya ng pagnanakaw at mga katiwalian. Di ba nakakatakot na mga kaibigan, no? Na manirahan sa Pilipinas. Baka sa susunod nito, magiging kumbaga, ililegalize na ang korupsyon sa ating bansa, no? Pag nangyari ito mga kaibigan, lalong-lalo na kung ang mauupo bilang presidente, mga kaibigan, ay ang isang katulad ni Sara Duterte, legal na ang korupsyon sa ating bayan. Kasi ayaw niya ng accountability. Kapag ang isang public official ay ayaw ng accountability, ibig sabihin yan, nililegalize niya ang korupsyon. Kasi dyan yan mga kaibigan kapag ayaw mo ng accountability, ibig sabihin, nagkukurap ka, nanakaw ka. Kaya ayaw mo ng accountability, ayaw mong sumagot sa tanong ng taong bayan, ayaw mong ipakita yung mga katotohanan, ayaw mong sumagot sa impeachment trial na isang magandang proseso para malinis mo ang pangalan mo. Kasi kurap ka, kasi magnanakaw ka. Yun yung mga kaibigan. Kaya nga patuloy kong sinasabi na kung hindi ito kung ang impeachment na ito ay talagang hindi matuloy, mananatili sa utak ng mga Pilipino na ang vice-presidente natin ay isang magnanakaw. Yun lang talaga mga kaibigan mananatili sa utak ng mga Pilipino na ang vice-presidente ay isang magnanakaw. Kapag hindi ito natuloy, real talk lang tayo dito mga kababayan. Walang plastikan, walang sugar coating, no? Real talk lang tayo, walang paninira. Yan ang katotohanan. Kasi yan po ang yan po ang na-instill sa utak ng mga Pilipino Ang daming tanong, ang daming dapat niyang sagutin, ang dami mga kaibigan na mga pinaplag sa kanya ng COA. Ang daming red flags pero wala namang kasagutan. Nasa
Nasa House of the Representative, pinatawag siya. Hindi siya sumagot. Hindi siya pumunta, di ba? Pinatawag siya sa House of the Representative, hindi siya pumunta. Pinag-take siya ng oath, hindi siya nag-take ng oath. Ayaw niyang sumagot. Tapos sa isang interview, sabi niya, hindi sa ayaw kong hindi naman sa ayaw kong sumagot, kundi talagang hindi daw siya sasagot, no? Sabi niya, kumbaga mas pinipili niya na wag sumagot, no? Ayaw daw niyang sumagot, no? So, kaya dito mga kaibigan, mananatili sa utak ng mga Pilipino. Maliit man, bata man, middle age, matanda, senior citizen, mga kaibigan, mananatili sa utak ng mga Pilipino, ng taong bayan na si Sara Duterte, ay isang opisyal na magnanakaw. Yan ang katotohanan, no? Real talk lang tayo. Kaya nga po, di ba, sabi ni Ramon Tulfo, si Rapi Tulfo, mas gusto daw niya na mag-proceed sa trial para daw malinis, no, ni Sara Duterte ang kanyang pangalan. Pero wala tayong magagawa kung ang Vice Presidente mismo ay talagang ginagawa ang paraan para makaiwas sa impeachment. Isa lang naman ibig sabihin mga kaibigan bakit mo iniiwasan? Bakit ayaw mong matuloy? Kasi may kasalanan ka. Yun lang yun. Ayaw mong matuloy ang impeachment kasi totoong magnanakaw ka. Ayaw mong ituloy ang impeachment kasi totoo nagawa-gawa nyo lang ang mga resibo. Ayaw mong matuloy ang impeachment dahil alam mo na totoo yung pagnanakaw na ginawa mo. Totoo yung bribery na ginawa mo, totoo yung pag-hire mo ng assassin. Ayaw mong matuloy ang impeachment kasi ayaw mong sumagot at mag-present ng ebidensya dahil alam mo na totoo talaga na may kasalanan ka at magnanakaw ka. Yun lang mga kaibigan, no? Yan ang katotohanan. So, no sugar coating dito nga. Real talk lang tayo dito. Walang personalan, walang paninirang puri. Ito ay pure commentary natin, no? Bilang komentarista. Pure commentary, no? So, yan nga mga kaibigan, no? Pinoprolong lang ni Sara Duterte ang kanyang agony dahil hindi pa rin siya makakaiwas sa impeachment. So, mangyari mga kaibigan, mas dadami lang ang ebidensya laban sa kanya. Dahil pagtungtong ng February 2026, mga kaibigan, andyan na, nakahain na ang impeachment laban sa kanya. Kasi February 6, pwede na daw mag-file. So, sabi po ng mga dilawan, aantayin nila, kung sakaling hindi matuloy ngayon, aantayin nila ang February 6. Magpa-file ulit ng impeachment. So walang kawala po si Sara Duterte. No? Wala siyang kawala dito. Yun ang katotohanan. Kaya nga, mas maganda kung harapin na lang niya. Pero kung ayaw niyang harapin, okay lang, patagalin na lang niya, no? No problem. Yan. Walang problema guys, no? Okay. Okay. Uy, ito pa.
Tignan natin 'to, Okay, ito. Tinuran ni political analyst Attorney Michael Yusinko sa panayam ng DZXL-RMN Manila kaugnay ng inilas na desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa abogado, kung titignan ay meron pa ring cause of action laban sa pangalawang Pangulo pero ibang forum na in different actions. Particularly, ako in mind, sa ombudsman kasi plunder ang pinag-uusapan natin. Plunder ang involved dito. So I would say na dapat dalhin na ito sa ombudsman. At doon na natin tugisin ang krimen na ito, sabi ni Yusinko. Wala namang sinabi ang Korte Suprema na walang sala si VP Sara Duterte. Hindi siya inabsuelto. Correct. Sabi po ng Korte Suprema, hindi nila inabsuelto si Sara Duterte, no? So, mga kaibigan, ang ano nito, kaya nga maganda ang next ombudsman, may bulls, no? Kaya gusto ko si Secretary Boying Rimulya ilagay dyan, no? May bulls. Para, kasi itutuloy niya yung pagsasampa ng kaso, no, kay sa Duterte, plunder. So, dito sa plunder case, wala siyang kawala dito, no? Tapos, kapag napatunayan pa na may sala siya sa plunder, madi-disqualify na rin siya sa pagtakbo sa public office, no? Pag napatunayan na meron siyang sala sa plunder. Yan. Ito. Yeah. Mga kaibigan, no, yung Senate spokesperson to. Senate says Supreme Court orders affirms careful stance on impeachment. Manila, Philippines. The Supreme Court order declaring Vice President Sara Duterte's impeachment unconstitutional affirms their careful approach regarding blah blah blah. Sabi ni Kiko Pangilinan, attention inquirer, I am an incumbent senator. May I request that your reporters refrain from attributing to the entire Senate the personal opinions of this lawyer. Yung spokesperson ng Senate, no? Basag siya kay Kiko Pangilinan. He has never spoken to me as a sitting senator and therefore is seriously mistaken in presenting his opinion as that of the Senate's or that of the impeachment court. A quick review of the statements made by incumbent senators opposing, disagreeing with the latest ruling of the Supreme Court show that this lawyer's views of the matter contradict that of many of the senator judges. 24 lang ang mga senador, hindi 25. Basag siya, no? Kasi sinasabi niya kaagad na, sinasabi agad nitong spokesperson na to na si Reggie Tonggol, no? Sinasabi agad niya na mag-ano daw ang
Senate, yung susunod daw dito sa sinasabi ng Supreme Court, no? Pero mga kaibigan, hindi naman totoo yun dahil andyan po si Kiko Pangilinan, andyan si Bam Aquino, andyan si Risa Ontiveros, at andyan din si Villanueva, sabi din, dapat tuloy. Si Erwin Tulfo, sabi tuloy. Tito Soto, sabi tuloy. Oh, 'di ba? So, andyan pa yung iba na gusto ring ituloy. So, mali po yung sinasabi nitong spokesperson ng Senado, no, na sabi niya, Senate says SC order affirms careful stance on impeachment, no? At may sinabi pa yata siya na yun nga, susundin ng Senado, no? Kung ano yung sinabi ng Supreme Court. So, basag siya kay Senator Pangilinan. Yan.